Hello po mga ka-viral and welcome back again to this YouTube channel. Latest update na naman tayo ngayon. Tuloy na tuloy pa rin ang pagdinig ng Blue Ribbon Committee ng Senado sa muling pagbabalik ni Senate Pro Tempore at Chairman ng Blue Ribbon Committee na si Ping Lacson sa malubhang anomalya at korupsyon ng mga flood control projects. Ito ay muling pagbabalik sa November 14, Biyernes, kung saan malaking pasabog ang ilalantad ni Senator Ping Lacson sa pagdinig. Una nang sinabi ni Lacson na isang VIP o very important person ang mag-a-appear sa November 14 upang ilantad ang lahat ng kanyang nalalaman. Ayon sa balita ay maaaring si Romualdez ang tinutukoy ni Lacson ayon kay Senator Amy Marcos. Subalit ayon kay Amy ay humiling umano si Romualdez na ilagay siya sa Witness Protection Program subalit hindi pa umano ito na aaprubahan. Ayon pa sa impormasyon ay dadalo ulit si retired Marine Soldier Orly Rigala Guteza. At ayon sa balita ay bumaliktad na ito at kakanta ng totoong niyang nalalaman taliwas sa una nitong sinabi sa kanyang sinumpaang salaysay noong September 25 kung saan ikinanta niya ang umano'y pagdi-deliver nila ng 6 hanggang 8 maleta na pera 2 beses sa isang linggo sa mga bahay ni na dating House Speaker Martin Romualdez at former House of Representative Chairman on Appropriations Elizalde Co. Inamin nitong si Guteza na dati siyang security detail ni Zaldico, subalit kalaunan ay nadiskubre na peke umano ang notaryo ng abogado na si Atty. Espera sa sinumpaang salaysay ni Guteza. Hindi inamin ni Atty. Espera na siya ang pumirma sa affidavit nito. Ilang linggo na hindi nagpakita si Guteza at ayon sa balita ay nasa protection umano ito ng mga dating kasamahan sa Philippine Marine, subalit itinanggi ito ng Philippine Navy. Nabuking din ni Senator Lacson na base sa CCTV footage ng Senado na kinuha na ni Lacson ang kopya na noong September 25, noong dumalo si Guteza sa Senado ay dumaan muna ito sa opisina ni Marcoleta. Tumagal siya doon ng more or less 30 minutes bago dumiretso sa Senate Gallery. Nagtataka ngayon ang marami kung ano ang ginawa niya doon. Pinagdudahan din kung sino ang gumawa ng salaysay ni Guteza at sino ang utak at nagturo sa kanya ng kanyang sasabihin. Ayon sa kumakalat na balita ay sina Marcoleta at Mike Defensor ang mga nasa likod umano ni Guteza. Sa Biyernes malalaman ang matinding pasabog ni Guteza na kinontra naman ni Senator Amy Marcos na kung sakaling babaliktad umano si Orly Guteza ay tinakot umano at binayaran ito ng kabilang panig. Natatakot umano si Guteza sa maaaring mangyari sa kanyang pamilya dahil sa malaking banta na kanyang ikinanta. Okay, so eto, birthday pala ngayon ni Amy Marcos. Birthday ngayon ni Amy. Good evening, Kabunyog Jerry Runyo, Ferds E. at Alfredo Grabador. Birthday ngayon ni Amy, kaya lang, sumausaw na naman itong si Amy. Sumausaw na naman. Ngayon, kung ano-anong pinagsasabi. Ayan, binara tuloy siya ni Ping Lacson. Ang sabi ni Ping Lacson, birthday ngayon ni Amy, ayaw ko na siyang patulan. Kaya lang, ang mga pinagsasabi niya, panay guni-guni. Ito namang si Lacson, hindi niya raw papatulan, pero sinabihan na guni-guni yung mga pinagsasabi ni Amy. Ha? Hindi niya raw papatulan dahil birthday. Ha? Hi, Kabunyog Andy Azores. Hindi niya raw papatulan dahil birthday ni Amy, pero binara niya. Ang sabi niya, guni-guni ang mga pinagsasabi ni Amy. Ha? Ano ba kasi ang mga sinabi ni Amy? Ito kasi ang sabi ni Amy. Ayan, ipakita ko. Ayan. Ito yung Ang unang komentaryo ni Amy tungkol kay Guteza. Ay di ba magkakaroon ng hearing ang Blue Ribbon sa November 14? Ngayon, ang sabi ni Amy Marcos, yung mga testigo daw na a-appear sa pagdinig ng Blue Ribbon, lalo na si Guteza, magbabaliktad daw. Magre-recant. Babawiin daw yung mga sinabi kasi tinakot. Tinakot daw yung pamilya. Pre-nature daw si Guteza. Kaya a-appear daw si Guteza sa November 14, sa Friday. Pero,
yung mga sinabi daw nito noong nakaraang September 25, babawiin na daw. Sabi ni Amy Marcos. Ito, Senator Amy Marcos claims witnesses including Orly Gutesa, mga kabunyog, will recant during the Senate Blue Ribbon Committee probe on Friday. Yan yung sinasabi ni Kumbaga, ang pinapalabas ni Amy Marcos, yung mga sinabi ni Gutesa noong September 25 kung saan dinidiin ni Gutesa si Romualdez, wala na daw yun. Kasi tinakot daw si Romualdez. Shout out, Nestor Contreras. Saka sa mga kapatid niya sa Aruroy, Bagong Bayan, Masbate City. Yan. Kay Julie Kuyangan, nanonood sa atin sa Bahrain. Magandang gabi. Yan, mga kabunyog. Ito kasing si Amy Marcos, ang pinapalabas nito, si Gutesa ay babaliktad na raw. Babawiin na raw yung mga sinabi noong nag-appear ito sa Senado. Ay di ba ang sinabi ni Gutesa na nag-deliver sila, security siya sa pag-deliver ng pera, mali-malitang pera sa pag-deliver sa bahay ni Martin Romualdez. Ay ngayon, ang sinasabi ni Amy sa pagdinig sa Friday, wala na daw. Yung mga sinabi daw na yan ni Gutesa, wala na yan. Magre-recant na siya, babawiin na. Pero ang sinasabi ni Amy, ang dahilan bakit magre-recant, tinakot. Tinakot daw yung pamilya na gagawa ng masama yung pamilya. Kaya wala nang nagawa si Gutesa, babaliktad na daw sa Friday. Yun ang sabi ni Amy. Ang isa pang sinabi ni Amy, mga kabunyog, yan, Marcos also claims former Speaker Martin Romualdez was supposed to be the VIP witness but backed off and will skip the hearing. Ang sinasabi pa ni Amy Marcos, di ba may sinasabi si Lacson na mayroon siyang VIP witness sa November 14. At itong VIP witness daw na ito, very important witness, ay maraming nalalaman. Ang sinasabi ni Amy, ang tinutukoy ni Lacson na very important witness ay si Romualdez. Kaya lang daw, nag-back off na. Nag-back out si Romualdez. Hindi na daw a-attend sa hearing sa Friday. Yan ang sabi ni Amy. Kaya, dalawa ang mga binitiwang salita ni Amy. Ang sinasabi ni Amy, si Gutesa ay babaliktad na sa Friday dahil tinakot daw. Pangalawa, si Martin Romualdez daw ang sinasabi ni Lacson na very important witness. Kaya lang, hindi na daw a-attend sa Friday. Ngayon, ang sabi ni Lacson dyan sa mga sinabi na yan ni Amy, ito na nga. Sabi ni Amy ay ni Lacson, dahil birthday ni Senator Amy today, hindi ko siya papatulan kahit guni-guni ang sinasabi niya. Yan. Yan yung sinabi ni Lacson. Mga kabunyog, mga kababayan. Magandang gabi, kabunyog Eric Tapat. Wow, nasa Uzbekistan pala kayo. Kailan kaya ako makakapunta dyan sa Uzbekistan? Yan, mga kabunyog, mga kababayan. Kaya, ang sabi ni Lacson, mga kabunyog, dahil birthday daw ni Amy, hindi niya raw ito papatulan. Kaya lang, matindi rin yung sinabi ni Lacson. Sabi ni Lacson, guni-guni lang ni Amy. Ang dami kasing sinasabi ni Amy. Tulad nito, ito pa, mayroon pang sinabi si Amy Marcos. Ayan. Romualdez, nagbago ang isip, di nadadalo sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon. Sabi ni Amy, nagbago ata ang isip, nahiya din sa sarili. Kasi ang dating narinig ko, magiging state witness siya. Siya ang magiging star witness, bibigyan ng witness protection. Pwede ba naman yon?
iluloko na tayo ng lubos-lubusan. Sa totoo lang, galit na galit si Amy sa kanyang pinsan na si Romualdez. Tayo, wala naman tayong alam sa away nila. Bahala sila. Kaya lang, kung talagang totoong galit siya kay Romualdez, at talagang naniniwala siya na si Romualdez ang mastermind nila Saldico, ito ang dapat pangunahing managot. Pinsan niya yan eh. Marami siyang alam dyan. At kung gusto niya talagang idiin si Romualdez, ilabas niya na. Total galit na siya eh. Di ba? Oh. Total, palaban na naman, ano naman siya eh. Deklarado naman siyang mas ano na sa mga Duterte, di ba? Pati nga yung kapatid niyang si PBBM, hindi niya na pinapahalagahan eh. Mas pinapahalagahan niya na yung mga Duterte. Ay lalo pa si Martin Romualdez, talagang talagang galit siya kay Romualdez. Ang problema dito kay Amy, kung galit siya kay Romualdez at sa tingin niya ito talaga ang maraming ginawang kabulastugan, ito ang maraming ginawang katiwalian, ay di dapat alam niya yun, alam niya yun dahil pinsan niya eh. Pinsan siya eh, si Amy. O, alam niya. O di dapat siya na. Ilabas niya na yung mga alam niya kay Romualdez. O, yan yung ano eh. Kaya lang, ang mga statement kasi ni Amy, panay lang naman intriga eh. Wala namang ano. Alam nyo, yan ang problema dito kila Amy, kila Bato de la Rosa, kila Bongo, kila Marcoleta, kila Cayetano, kila Escudero, kila Villanueva. Yan ang problema sa mga yan. Galit sila kay Romualdez at sa tingin nila ito talaga ang pinaka-mastermind daw sa mga katiwalian, sa mga anomalya. Ba't hindi sila magtulong-tulong na? Halimbawa si Amy, natural. Napakaano niya. Napakarami niyang alam tungkol sa pinsan niya. Imposible na wala siyang alam sa pinsan niya. So kung gusto niyang ilaglag yung pinsan niya, dahil talagang galit siya dito, ilabas niya na yung alam niya. Ay ang problema, wala namang linalabas si Amy, panay intriga lang naman. Tulad yan. Intriga na naman yung sinasabi ni Amy na si Romualdez daw pala ang sinasabi ni Lacson na very important witness. Kaya lang, gusto daw nito ilagay sa witness protection program. Si Romualdez. Marami daw itong sasabihin. Kaya lang, nag-back out daw eh. Hindi na daw a-attend sa hearing sa Friday. Ngayon, ang sinabi ni Lacson, ayaw niyang patulan si Amy kasi birthday nito. Pero, panay daw guni-guni ang mga sinasabi ni Amy. Guni-guni daw ang sinasabi ni Amy. Anyway, abangan na lang natin sa Friday. Totoo ba yung mga pinagsasabi na yan ni Amy? Kasi, ang hirap na ring paniwalaan yan si Amy Marcos eh. Kasi ang dami, ano na siya? Sobra na ang pagka-Duterte nito. Sobra na ang pagka-Duterte. Wala nang wala nang nagiging wala na sa rason. Itong si Amy Marcos. Kahit kapatid niya, inaaway na eh. Ngayon, okay, galit siya sa pinsan niya. Kasi yung pinsan niya daw na si Martin Romualdez ang masyadong corrupt. Ba't hindi niya ilabas yung mga alam niya tungkol kay Martin Romualdez? Di ba? Yan yung yan yung problema diyan. Tapos ngayon, sasabihin niya, hindi na daw a-attend si Martin Romualdez at si Gutesa daw, babaliktad na. Pwede naman talaga kasing babaliktad, babawiin na ni Gutesa yung mga sinabi niya. Pero malamang, pwede naman na babawiin ni Gutesa yung mga sinabi niya dahil, una, hindi niya naman talaga alam yung mga pinagsasabi niya. Kinotes lang naman siya o tinuruan. Kaya lang, nung na-realize ni Gutesa na napahamak siya, napasubo siya, babawiin niya na lang kaysa sa lalo siyang mapasubo. Pwedeng ganun yun. Kaya lang, ang senaryo, ang naratibo na pinapalabas nila Amy, kung sakali man ngang magre-recant o magbabawi ng testimonya itong si Gutesa, ang papalabasin nila, tinakot ito.
tinakot. Oh. Siyempre, ang ang pinapalabas nila diyan kahit hindi nila pangalanan, nagmamaniubra para mag-recant o magbawi ng kanyang mga sinabi si Gutesa at tinatakot ang pamilya. Siyempre, iisipin nila, ang sinasabi niya nila, Amy, si Romualdez. Oh. Kasi, si Romualdez yung dinidiin ni Gutesa eh. Kaya lang, sabi ni Bato, ni Lacson, guni-guni lang daw ni Amy. O, abangan natin sa Friday. Magre-recant ba talaga si Gutesa? Actually, ang matindi nga dyan, kapag nagsalita si Gutesa sa Friday, halimbawa lang tapos ituro niya na ano lang siya, pinilit lang siya, napersa lang siya nila Marcoleta at saka ni Defensor. Tinuruan lang siya kung anong mga sasabihin. Pwede yan. Pwedeng magsabi ng ganyan si Gutesa sa Friday. Kaya lang, pagka ganun ang ginawa ni Gutesa, papalabasin nila na tinakot si Gutesa. O, yun naman yung yun yung sinasabi ni Amy. O, anyway, mga kabunyog, mga kababayan, abangan natin sa Friday kung anong mangyayari. Basta ang sabi ni Ping Lacson, hindi totoo yung mga sinasabi ni Amy. Guni-guni lang daw yan ni Amy. Okay? Mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw. Mr. President, I move to recognize the sponsor, no less than our hardworking Deputy Majority Leader, Senator Risa Ontiveros, to sponsor the measure. Senator Risa Ontiveros is recognized to sponsor the measure. Salamat po, Mr. President. Mr. President, distinguished colleagues, magandang hapon sa inyong lahat. I rise to sponsor a measure that seeks to establish a tertiary specialty hospital for geriatric care under the direct control and supervision of the Department of Health, the Philippine Geriatric Center. Together with Senators Mark Villar, Lito Lapid, Jinggoy Estrada, Bongo, Loren Legarda, Erwin Tulfo, and Majority Leader Mig Zubiri, we recognize the urgent need to respond to the healthcare challenges of our senior citizens and the rapidly aging population of our country. While we celebrate increased longevity as a sign of progress in health and wellness, hindi po natin maikakailang habang humahaba ang buhay, posibleng dumarami rin ang ating mga karamdaman. High blood, diabetes, arthritis, dementia, at iba pa. Many of our elders suffer quietly, often without access to proper care or support. Sa kasalukuyan, napakakaunti pa lang ng geriatricians, mga doktor na espesyalista sa pangangalaga ng nakatatanda. Wala ring sentro at espesyalistang ospital at programa na nakatuon sa kanila. That is why we need the Philippine Geriatric Center, a specialized hospital that will deliver affordable, quality, people-centered hospital care for senior citizens, promote integrated nationwide geriatric health services in partnership with DOH, LGUs, and other stakeholders, advance research on aging-related diseases, and translate findings into policy and specialized care. Provide consultancy and technical guidance to set standards in geriatric care across healthcare and residential facilities. Support the creation and maintenance of senior citizens' wards in government hospitals, and provide education and training in geriatric care for healthcare professionals, social workers, and community volunteers. Mr. President, this measure is not just about healthcare. It is about honoring our elders, ang ating lolo't lola who raised us, guided us, and kept our families close. It is about ensuring that they live longer, healthier lives with dignity and access to care. Through this bill, we aspire to celebrate old age with care. Para sa ating mga nakatatanda, ang Philippine Geriatric Center is more than a hospital. Ito ay haligi ng isang lipunang tunay na mapagkalinga. Maraming salamat po, Mr. President. Mabuhay ang ating mga senior citizens. Thank you, Senator Tiberos, Majority Leader. Thank you, Mr. President. Again, one of the happy bills that our good sponsor always passes.
I'm sure this will be to the benefit of so many of our elderly members of the community. We'd like to also recognize to co-sponsor the measure, Senator Erwin Tulfo, Mr. President. Senator Erwin Tulfo is recognized to co-sponsor the measure. Thank you, Mr. President. Thank you, Majority Leader. Mr. President, distinguished colleagues, I rise today to co-sponsor a measure that not only speaks of policy but of the heart, an act establishing the Philippine Geriatric Center. How a nation treats its elderly reflects its moral strength. Our senior citizens deserve more than our gratitude. They deserve a health system that recognizes their unique needs and treats them with dignity. Ang mga bata po dito sa ating bayan, Ginoong Pangulo, may pediatrics hospital tulad po ng National Children's Hospital, ang Philippine Children's Medical Center. Ang mga kababaihan po may obstetrics at gynecology clinics at maternity centers. Nararapat din ang ating mga nakatatanda may geriatric center. Their bodies and minds change in ways that require special attention, and they deserve doctors trained to understand complexities of aging, from chronic diseases to cognitive and physical decline. The establishment of the Philippine Geriatric Center, Mr. President, goes beyond merely designating geriatric wards or units in hospitals. It envisions a national center of excellence, a premier institution for elder health that will, number one, provide specialized and integrated medical care. 2, train future geriatric specialists, nurses, and caregivers. 3, advance research on aging and age-related diseases. And 4, serve as a hub for policymaking and community outreach programs for the elderly. Mr. President, we have seen it all. Ang mga lolo't lola na nakapila ng mahaba sa ospital, hawak po ang reseta, umaasang matitignan ng espesyalista. Some endure pain in silence. Others give up treatment altogether because of cost, distance, or lack of specialists who truly understand the conditions. This measure seeks to change that story by bringing the right care closer to them. That is why we filed Senate Bill number 596 to bring medical care closer to every Filipino elderly. Our goal is to strengthen our healthcare system for the elderly by making it affordable, accessible, and sustainable. Opo, malaking tulong po ang senior discount sa mga gamot at pangunahing bilihin. Ngunit higit pa po roon, kailangan po nila ng mga pasilidad na akba sa kanilang kalagayang pangkalusugan. According to the Commission on Population and Development, by 2030, the Philippines will officially become an aging population. Mr. President, 2025 na po tayo, 5 taon na lamang po yun. And let's be honest, Mr. President, lahat po tayo ay tatanda. Kung susumahin, halos kalahati nga ata ng miyembro ng ating kapulungan ay senior na. So this measure is not just forward-looking, it's personally relevant. Malapit po sa aking puso ang mga nakatatanda. They once carried the nation on their shoulders. Sila ang nagkalinga, nagsumikap, at nag-aruga. Now it is our turn to carry them with respect and with love. Mr. President, this measure is an investment not just in health, but in humanity. I proudly co-sponsor this measure and urge my colleagues to support the same. Maraming salamat po, Ginoong Pangulo, at sa ating mga mahal na kasama. Thank you. Thank you, Senator Tulfo. Majority Leader. We recognize Senator Robin Hood Padilla. Senator Robin Hood Padilla is recognized. Ginoong Pangulo, mga mahal kong kasama sa Senado, tumatayo po ako upang ipahayag ang aking pagnanais na maging co-sponsor ng panukalang pagtatatag ng Philippine Geriatric Center o Senate Bill number 1509 sa ilalim ng Committee Report number 13 na magiging isang tertiary specialty hospital para sa pangangalaga ng ating mga nakatatandang kababayan, mga senior citizens. Alam naman po lang lahat, at hindi po ako naglihim, ng aking mahal na ina ay sa kasalukuyan po ay may demensya at pinangangalagaan po ng 3 caregivers at 7 mga anak.
Anumang panukala na nagbabalik ng dignidad sa ating mga nakatatanda, susuportahan ko po ito. Sila ang mga ugat ng ating lipunan, mga ilaw ng ating tahanan, ngunit madalas silang hindi napapansin. Unang napapabayaan at huling nabibigyan ng espesyal na pangangalaga. Ngayong 20th Congress, naghain din po ako ng panukala ang Senate Bill No. 20 ukol sa pagkakatatag ng nursing homes for senior citizens. Kaya malapit po talaga ang aking damdamin sa ating mga magulang, lolo at lola. Pinupuri ko po si Senator Risa Hontiveros at ako'y nagpapasalamat din po kay Senator Erwin Tulfo sa kanilang malasakit at inisyatiba sa ilalim ng panukalang ito. Maraming salamat po. Thank you, Senator Robin Hood Padilla, Majority Leader. Thank you, Mr. President. Mr. President, I too have a sponsorship speech to make. I also filed the measure. I'd just like to insert it for the records, or insert it into the records rather, to hasten the proceedings, Your Honor. So inserted. And also Senators Christopher Bongo, Senator Mark Villar, and Senator Jingo Estrada would like to also have their speeches inserted into the records. Well noted and insert the records. Thank you, Mr. President. Mr. President, I manifest also that a related measure, Senate Bill number 1500, authored by Senator Camille Villar, which covers the same subject matter as the measure presently under consideration, has been subsequently filed. At the proper time, a motion shall be made for its inclusion into Committee Report number 13 upon its referral to the committee. Yes, So I will for take manifestation. Thank you, Mr. President. Mr. President, to allow our colleagues to study the measure further, I move that we suspend the consideration of the measure. Is there objection? There being none, motion is approved. I move, Mr. President, to transfer from the calendar of ordinary business to special order Senate Bill number 1508 under Committee Report number 12. I so move. Is there objection? There being none, so transferred. May we request the Secretary to read the title of the measure. Subjection being none, motion is approved. Consideration of Senate Bill number 1508 is now in order. The Secretary is directed to read only the title of the bill without prejudice to inserting into the record the whole text thereof. An act authorizing the Department of Health to set and approve the bed capacity and service capability of all DOH hospitals. Mr. President, I move that we recognize the sponsor, no other than our distinguished Deputy Majority Floor Leader, Senator Risa Hontiveros, to sponsor the measure. Our Deputy Majority Leader, Senator Risa Hontiveros, is recognized. Salamat po, Mr. President. Mr. President, distinguished colleagues, magandang gabi po sa inyong lahat. I rise today to sponsor a measure that is both urgent and transformative, the DOH Hospital Bed Capacity and Service Capability Rationalization Act. This bill addresses the long-standing challenges of our DOH hospitals and the regulatory bottlenecks that prevent them from meeting the needs of our people. The substitute bill, authored by this representation, together with Senators Pia Cayetano and Jingoy Estrada, streamlines the approval process for increasing authorized bed capacities and hospital service capabilities. It also requires the DOH to regularly update and implement the Philippine Health Facility Development Plan, PHFDP, a living blueprint to guide modernization, optimize capital investments, and upgrade hospital facilities and equipment. The goal is simple and urgent: responsive, efficient, and quality hospital health care aligned with the actual needs of our population. Right now, DOH hospitals are under extreme strain. As of June 2025, mayroon lamang ang gobyerno na 60,395 hospital beds. At sa parehong taon, may naitalang 114,251 bed capacity gaps ang DOH based on its target of 2.7 beds per 1,000 population. The estimated bed increase for this year is 29,000. Increase for this year is 29,334.
at inaasahang sa 2040 ang ating bed capacity gap capacity. As apex referral hospitals under the Universal Healthcare Act, these facilities are central to our healthcare provider networks. Yet, regulatory requirements, especially the need for legislation to increase capacity, delay critical expansions, sometimes for 21 months or even up to 3 years, leaving hospitals unable to meet the rising demand of our kababayan. Sa simpleng salita, ang kasalukuyang proseso ay mabagal at nakakasagabal sa pangangailangan ng ating mga ospital. Ang sakit, trauma, at emergency ay hindi naghihintay. Hindi pwede na ang batas ay laging nahuhuli sa pangangailangan para sa hospitalisasyon, para sa buhay at kalusugan.